susubukan, ngayon sa Kanya'y lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Tatawagin ka ni Jesus, lumapit at manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan ay dakila, ang ako'y ay tunay na sa kanan. Walang imposible sa kalituan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Tatawagin ka ni Jesus, lumapit at manalangin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, isang mapagpalang umaga po muli sa lahat ng ating mga kapatid. Muli ay naririto po tayo sa programang Sa Diyos Walang Imposible, ang programang patuloy na naghahatid sa atin ng isang panibagong pag-asa, pagpapala, kaligtasan at patuloy na kapanatagan ng ating buhay. Sa araw na ito, muli maririnig po natin ang mga salita ng Diyos na magpapatibay at magpapatatag ng ating mga pananampalataya. Kaya halina po kayo mga kapatid, muli po ninyong samahan ang lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Dalena, sa loob po ng isang oras mga kapatid, ating pong pagsalusaluhan ang kanyang mga salita. Hallelujah! Mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan na ating pong maranasang muli ang mga kabutihan at ang kalakasang espiritual na dulot sa atin ng ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ito ay sa pakikinig ng kanyang mga salita. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Imposible Sa Diyos. Praise the Lord! Good morning, Philippines! Alright, buena ba nung pagbati sa ating mga kapatid mula po sa bansang Canada na walang kasawa-sawa pong patuloy na nakikinig at nanonood ng ating programa. Praise God! Ang mag-asawang Brother Israel and Sister Marilu Quinto mula pa sa kanilang mga trabaho, sila po ay nanonood. Isang mapagpalang hapon sa inyong mag-asawa at sa inyong anak na si Chelsea. Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos At mula naman po dito sa ating pong lugar sa Las Piñas, praise God! Mapagpalang umaga po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na buhay na Jesus. Yan ang pagbati sa atin ng ating kapatid na si kapatid na Neng Moreno Ragasa. Gayun din po sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa. At sa inyong mga apo na sina Gogo Goten at Gohan na malapit na rin
fly away from mula po papuntang Canada, ha? Praise God. Hallelujah, kina Gogo, Goten at Gohan, at gayon din po sa inyong manager na si Prisian. Biyaya ng Diyos, dadaloy ang lupa. At mula naman po sa Angela Village, Las Piñas, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Jessie Castillo. At sa iyong mga anak at sa iyong apo, ha, praise God, isang mapagpalang umaga sa inyong buong sambahayan. Sa Diyos walang imposible. And from San Nicolas, Bacoor, Cavite, good AM po sa lahat sa napakagandang umaga na gawa ni Lord. Hallelujah. Yan ang pagbati ng ating kapatid na si Lynn Kalinawan Primero. Good morning, Sister Lynn, at sa iyong anak na si Sam Andre Primero. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos Walang imposible. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga mula naman po sa CAA Las Piñas, Brother Maximo Arsadon Tapulao. Brother Max, good morning. At sa iyong mga kasamahan dyan, kina Dayan Lee, Daryl at Russell, at gayon din sa iyong mga apo na sina Shekay na Penpen at Kenken. ng buhay na mapayapa. Halina po kayo, makinig na ng programa. Gawin nating bisyo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Bisyo na to ang subaybayan at patuloy na suportahan ang ating pong gawain. Kung sa Kanya'y mananalig, sa Diyos walang imposible. Ayan po ang patotoo po ni Sister Marilu Quinto. Amen to that, Pastor. Biyaya sa amin ng ating Panginoon na nakapanonood kami, nasa trabaho pa po kami, bihira ang ganitong pagkakataon. Talagang napakabuti ng Panginoon. Amen to that, Sister Marilu. Kaya naman patuloy na pagpapalain ng Diyos ang inyong trabaho, ha. Praise God. Mamaya po ay ating madadaanan yan sa ating pong pagpapatuloy ng ating mensaheng pinamagatan po natin, The Total Healing. Praise God, na may hashtag na ang sabi po ng ating pag-aaral ay The Lord wants to make us whole. Nais ng Panginoon na hindi lamang tayo pagalingin sa ating mga sakit at karamdaman, kundi bawat bahagi, bawat antas ng ating buhay ay nais niyang pagalingin, nais niyang buuin ang ating pagkatao na sinira at winasak ng ating kaaway na si Satanas. Winasak at sinira ng kasalanan. At ngayon naririto ang Panginoon na itinutulad niya ang kanyang sarili sa isang manluluwada, yung gumagawa ng mga banga o ng mga paso, yung pot maker. Praise God, hallelujah. Na inutusan niya si Jeremias. Ang sabi niya kay Jeremias, halika't magtungo ka doon sa paggawaan ng mga paso at panoorin mo ang kanyang ginagawa. At nakita niya ang ginagawa na kung saan ang mga luwad ay nilalamas, praise God, nilalamutang ng kamay ng manluluwad, at ito ay hinuhulma niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. At kapag ito'y naging maayos na, ilalagay niya sa isang tabi, set aside niya. Subalit kapag meron siyang napansing sira, ito ay muli niyang kukunin at wawasaking muli at mamasahin uli at huhulmahin uli hanggang sa maging ganap at buo ang isang paso o banga. Kaya sabi ng Panginoon kay Jeremias, umalis ka na. Alam mo bang ako'y katulad ng manluluwad na yan? Kayo ang luwad, ako ang manluluwad. Kapag ka ang buhay ninyong wasak at sira ay inilagay nyo sa aking mga kamay, ito ay aking muli aayusin at bubuuin. Praise God. Hallelujah. Na ikaw ay pagpalain, biyaya ng Diyos. Alright, binabati rin natin ay sa mapagpalang umagang si kapatid na Lorna Gonzales. Good morning, Sister Lorna. At sa iyong mga anak, ang Mighty Gonzales. Gayon din po kay Nanay Letty Ignacio na dinalaw ko kahapon kasi nabalitaan kong masama ang pakiramdam. Pero ngayon po'y maayos na po siya. Purihin ang ating Panginoong Diyos, ha? Hallelujah! At ganoon din po, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang aking kumaring Becky Garcia.
Good morning, Maring Becky, at gayon din sa iyong mga pamangkin na sina Kim at Mary. Wala sa Diyos, walang imposible. At mula naman po sa Pulang Lupa, binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na Sister Eldina Bienbiahe. Good morning, Sister LD, at sa iyong mga kasamaan dyan sa inyong sambahayan. At ang ating pong kapatid na nakapanganganak lamang, praise God, hallelujah, naging maayos at maging matagumpay ang kanyang pagsilang ng kanyang bagong miyembro ng pamilya. Good morning to you, sa iyo kapatid na Maria Cyril Pormalejo, at sa iyong bagong silang na sanggol. Congratulations! Ang landas mo ay nais mong itama. At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ang Sister Annalisa Moreno de los Reyes. A blessed morning, Pastor and everyone. God bless us all. Yan ang kanyang pagbati. Good morning din sa iyong mga anak, kina Reyana, praise God, kina TJ at Nicole. At balik tayo sa bansang Canada. Binabati natin ang isang mapagpalang umaga. At hapon naman sa kanila, Sister Memia Tupas Tapulaw. At ang kanyang mga kasamaan doon na sina Diana at JR, at ang kanyang mga apo na sina Maxine at Mia. Sa Diyos walang imposible. Pagbati rin mula naman po sa California, Brother June Balasta. A blessed good morning to you, Pastor, and to everyone. Ang pagbati sa atin ni kapatid na June Balasta. Hallelujah! Praise God! Wala sa Diyos, walang Isang mapagpalang umaga rin naman sa ating kapatid na si Architect Leo Rosas, at gayon din sa kanyang butihing may bahay na si Sister Nene Rosas. Gayon din po kay Sister Levy Rafael at Brother Ruel Rafael. Good morning sa inyong mag-asawa at sa inyong apo na si Eris at kinakit at Erwin. Alright, bago natin pagpatuloy ang ating batian, atin po munang anyayahan ng banal na Espiritu ng Diyos na sa atin po ay maghari at pangunahan tayo sa gawain ito. Saglit po tayong pumikit at tayo po ay manalangin muli. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, dadakilain, itataas ka namin, Panginoong Jesus. Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Ama namin Diyos na nasa langit, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sapagkat biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw, dagdag na buhay, isang bagong umaga na amin pong patuloy na mararanasan sa buong maghapon na ito, na ikaw ang Diyos na sa amin ay mag-iingat at patuloy mong pagpapalain ang buong maghapong ito sa aming buhay. Sa pamamagitan po ng aming pong sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita, ito ang magsisilbing pagkaing espiritual na sa amin po ay nagbibigay kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Maraming salamat sapagkat ang iyong banal na Espiritu ang sa amin ay mangunguna. Gagabayan at tuturuan kami sa katotohanan ng iyong mga salita. At sa araw na ito, Ama, ay amin pong aangkinin ang kaganapan ng aming buhay, sapagkat sabi mo nga ayon sa aming pag-aaral, ang pananampalataya namin ang siyang nagpapaging ganap sa aming buhay. Gagawin mo kaming buo, kukumpletuhin mo ang aming buhay, hindi lamang sa espiritual na aspeto, kundi maging sa aming pong pisikal, emosyonal, maging sa aming pakikipag-ugnayan, sa mga ginagawa ng aming mga kamay, sa aming pong lipunan, at maging sa aming bansa. Salamat po. Sa araw na ito,
Ang iyong salita ang siyang magiging kapangyarihan ng aming buhay, sapagkat ang salita mo ay hindi dumarating sa amin sa isang simpleng salita, kung hindi ito ay mayroong taglay na kapangyarihan. Salamat po, Diyos, sapagkat sa araw na ito, ang mga himala, tanda at kababalaghan muli ay amin pong mararanasan, sapagkat ang salita mo ay aming tatanggapin ng buong puso, itatanim at ilalagay ng malalim sa ikabaturan ng aming puso upang ito ay maging buhay at kagalingan ng aming mga laman. Ako na yung lingkod, muli ay nagpapasakop sa iyo. Gamitin niyo lamang po akong instrumento, O Diyos, at kayo ang siyang mahayag at maluwalhati sa aking buhay. Lapatan po ninyo ako ng karunungan, kaalaman, upang maihayag ko ng ayon sa iyong kalooban ng iyong mga salita. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pinakamatamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah, Hallelujah. Isang mapagpalang umaga ang ating kapatid, Maring Alice Dazer Dorano. Good morning sa iyo, kumare, at kay Brother Nap Dorano at sa iyong anak na si David Borenaga. Hallelujah. Binabati rin natin si Mami Carmen Somido na hindi ho makapagsumba. Praise God. Ano bang tawag doon sa ginagawa ni ano ba yung jumping rope na lang si Mami si Mami Carmen. Praise God, sabi niya, blessed morning Pastor Manny at mga kapatiran. Happy, sabi niya, sa Diyos walang imposible at God bless us all, Gayon din po kay Tatay Nick Somido, Good morning, praise God. Tsaga-tsaga muna kayo sa jumping rope dyan, Mami, bawal pa ang sumba. At mula naman po sa ating pong lugar sa Ligas, Bacoor, Cavite, praise God, binabati natin Sister Emmy Diaz. Blessed morning Pastor, happy Manny at mga kapatiran, happy Friday to all. Pagbati niya sa atin, ganun din sa yung mga anak na nagwo-work from home, praise God, kina Jonah, Ivy at Reds, at sa yung apo na si Rayhan. Binabati din natin ang ating isang kapatid na Enilim, o binaliktad ba ito na Melanie? Praise God, Marquez, Enilim Marquez. Praise God, good morning po. Taga saan po si Enilim Marquez o Melanie Marquez? Praise God. Bay, kapangalan mo pa yata ang isang artista, Binaliktad mo ba ito, Enilim or Melanie Marquez? Purihin ang Diyos, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, at sa iyong buong sambahayan, Praise God, hallelujah. Ganun din po kay Maring Marlene Soribio, good morning, kapatid. At sa iyong mga anak na sina Elaine, Elaika at Jelay, praise God. Kumusta na ang aking laing? Wala pa ba? Hallelujah. Hallelujah, amen, praise God, purihin ang Diyos. Napakaganda naman ito sinabi. Brother Israel, sabi niya, okay lang, skip ang sumba, magsamba na lang. Amen to that, Brother Israel. Purihin ang Diyos. Yan Mami, sabi, okay lang daw na wag mo nang magsumba. Magsamba ka na lang. Hallelujah. Okay, binabati din natin isang mapagpalang umaga si kapatid na Lloyd Nebres. Good morning sa iyo, kapatid, at sa iyong buong sambahayan, Praise God, purihin ang Diyos, kina Lloyda, LA, at ganoon din kay Adrian, at kay sa ating iyong mga apo na sina Leiza at EJ. Alright. Sa karamdaman ay walang forever. ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos ang forever. Alright, natin
sa ikalawang bahagi ng ating pong topic pero ito'y karugtong lamang nung una nating pinag-aralan praise God, hallelujah. Pero dito po sa hashtag natin sinasabi ditong total healing na sinabi ng Panginoon doon sa may ketong sabi niya roon na thy faith had made thee whole. Praise God. Ang iyong pananampalatay pinagaling ka ng lubos. Ibig sabihin, ganap, kompleto, walang kulang mga kapatid. At iyan ang nais ng Diyos sapagkat alam nyo naman po sa kaugalian ng tradisyon ng mga Hudyo, ang mga may ketong ay hindi maaring makihalubilo sa pamayanan. Praise God, sa lipunan. At hindi po silang pwedeng gumawa o magtrabaho sapagkat sila po ay kumbaga makikita po natin itong 7 mga bagay na ito na nangyari po sa kanila ay ibinalik ng Panginoon. Unang-una yung spiritual na kagalingan na sila ay na itong may ketong na ito na nagbalik at sumamba sa ating Panginoon ay pinatawad sa kanyang mga kasalanan bukod sa siya ay pinagaling physically at yung kanyang emotional, yung kanyang damdamin na dati siya ay cast out, na siya ay hindi pwedeng mapabilang at hindi pwedeng makisama at sila ay kapag lalabas ng market o lalabas ng bayan ay sumisigaw po silang unclean, marumi sila. So nandoon po yung hatid ng damdamin na ikaw ay para bagang ina-isolate, naka-isolate ka. Yun ay pingaling ng Panginoon. Hallelujah. Yung kanyang relational healing, tinanggap din niya dahil muli mababalik siya sa kanyang pamilya, mababalik siya sa kanyang mga mahal sa buhay. At yung kanyang vocational healing, praise God, na kung saan ay muli makapagtatrabaho po siya, makagagawa po siya, at yung kanyang social healing na kung saan ay makakadaupang palad niya muli ang kanyang mga matatalik na kaibigan, mga pinsan, mga kamag-anak, at ganun din po yung national healing na kung saan muli ay mapapabilang siya sa bansang kanyang kinabibilangan. That is what the Lord says, thy faith had made thee whole. At ganyan din po mga kapatid, ang ating pong mararanasan kapag tayo po ay bumabalik loob sa ating Panginoon Diyos tulad po ng may ketong na ito na nagbalik sa Panginoon upang magpuri, magpasalamat at sumamba sa kanyang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Good morning world! Have a blessed day everyone! Yan ang sabi po ni Sister Norma Ablas. Alright, ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang ikalawang bahagi ng The Total Healing. Kahapon, ang ibinigay ko ay 4, spiritual, physical, emotional, relational. Yan po yung 4 na ibinigay ko, spiritual na kagalingan, physical na kagalingan, ugnayang kagalingan, at yung pong damdaming kagalingan. Praise God! Hallelujah! Sapagkat sinasabi po ng ating Panginoon Diyos, at pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang iglesyang kukunin ng Panginoon, ang iglesyang ihaharap ng Diyos ay iglesyang walang kapintasan, walang kulubot at walang dungis. Sabi nga po dito sa Kolosas 1:22, sabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, praise God, kanya pong ipinahayag ang salita ng ating Panginoon. Doon po sa mga taga-Kolosas, anong sabi dito sa 22? Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Praise God. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo Jesus, bawat isa sa atin mga kapatid ay ipinagkasundo sa Diyos upang maiharap tayo na banal, walang dungis at walang kapintasan. Buong buo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So ikalima ng ating pong pag-aaral
Praise God. Ikalima na, bakit po? Doon po sa hindi po nakapakinig kahapon, balikan nyo na lamang po yung part 1 sa ating YouTube channel, ha. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kasi po, kapag babalikan pa natin lahat, mauubusan na naman tayo ng oras. Ano po, mga kapatid? So, praise God. Binabati natin ang isang mapagpalang umaga si kapatid na Luisito Miquiyabas at ang iyong may bahay, si Ma'am Eloy Labis Miquiyabas. Simula na ba ang school days? Praise God. Nag-start na ba ang ating klase? Purihin ang Diyos. Ma'am Eloy, good morning. Kung ikay nasa paaralan pa ng school, wala nga palang face-to-face. No po, praise God. Tayo po pala ay, kumbaga, ang school ngayon ay, ano rin po pala, online school. Praise God, hallelujah. Okay, good morning kay Sister Angie Alpon, yung ating caretaker sa church. Praise God, hallelujah. At ganoon din mula sa San Pedro, Laguna. Good morning, Pastor Manny, all brethren watching from San Pedro, Laguna. Yan ay galing po kay Brother Andrew Aranda. Hallelujah. Alright, panglima. Okay, kunin na po ninyo inyong mga lapis, ballpen, papel at notebook at higit sa lahat ang Bible na gagamitin po natin, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Sabi ng iba na bakit daw ganito po ang ating pong klase ng pag-aaral ng salita ng Diyos, oh? Kasi yung iba ho, pagka nag-online Bible study po sila, seryoso sila. No po, wala po yung mga ganito na sumisingit po ako ng mga, kumbaga may mga pang-break lang ba ng ano bang tawag dito? Bine-break ko lang po yung pagiging seryoso. Medyo kasi ang style ko po ngayon ay parang broadcaster po, yung parang mga commentator sa mga radyo, ganun po ang ginagawa kong estilo ng aking pag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto ko po kasi kayo ay kabahagi po ng ating pag-aaral. Hindi po ako, breaking the ice, birds. Oh, praise God. Sabi ni po ni Sister Lilibet, praise God, ng Montreal, Canada, ha? Praise God. Beth Ramirez, sabi po, breaking the ice, ha? Ganyan po kasi ang gusto kong estilo. Ayokong maging seryoso bawat isa sa atin. Medyo kailangan may usapan tayo. Binabasa ko yung mga sinasabi ninyo, yung pong kanyang mga komento. Yan po ang magandang pag-aaral. Kasi kaya nga ho, pag-aaral, kailangan po, meron po tayong talakayan, may usapan po tayo. No po, nagpapalitan po tayo ng mga kuro-kuro at saloobin. Praise God. So, yung pong ikalima, yung ikalima na ating pong nais na gawin ng Diyos sa buhay natin, kaya sinasabi niyang the Lord wants us to make us whole, bubuuin tayo. Yung ikalima ay yung vocational na kagalingan, yung vocational healing. Praise God. Ano ba yung vocation? Yung vocation po, ang definition po nito ay yung strong feeling of suitability for a particular career or occupation. Praise God. Ito yung gawain natin, ito yung trabaho natin, ito yung hanap buhay natin, ito yung mga tungkulin at hilig natin. Praise God. Kasi nga po, yung isang taong bumalik para magpuri at magpasalamat na may ketong, matagal na panahon na siya'y nawalan na ng trabaho, nawalan na siya ng gawain, nawalan na siya ng hanap buhay. Kasi nga po, siya po ay na-outcast, na-isolate, hindi siya pwedeng makahalubilo. But now, praise God, nang siya ay magpuri, magpasalamat dahil sa kagalingan, ginawa siyang boss. Sabi ni Lord, thy faith had made thee whole. Nais ng Panginoon, mga kapatid, napagalingin tayo sa vokasyonal o sa mga gawain natin. Sa mga trabaho natin, yung mga ginagawa, nais niyang pagpalain ang gawain ng ating mga kamay. Praise God. Hallelujah. Yung pong kamay natin, kaya nga sinasabi po ng banal na kasulatan, pinagpapala o pagpapalain ng Diyos ang bawat mahipo at bawat gawin ng ating mga kamay. Praise God. Naalala nyo, no? In-announce ko sa inyo, nabibili tayo ng powered monitored speaker, no? Praise God. Bago po yan, ay nung ako'y nasa JB Music Mart para bayaran yung mixer na binili natin, no? Tinanong ko yung may-ari, magkano itong powered monitored speaker ninyo? Nung sinabi niya yung presyo yun, pinatungan ko ng kamay at inangkin ko. Hallelujah! At ano na ngayon?
pinagpala ng Diyos yung aking hinipo, yung aking pinatungan ng kamay, at ngayon ay mabibili na po natin. Hinihintay ko na lang pong magbukas yung tindahan dahil sarado pa ho. Praise God. At iyan ang pangako ng Diyos. Ha? Praise God. Pagpapalain yung bukasyon natin, yung gawain natin, yung tungkulin natin, yung hilig natin. Pagpapalain, pauunlarin ng Diyos ang ating mga pagsisikap. Praise God. Yung pagsisikap natin. Alam niyo sabi ng Proverbs, di ba? 3:6. In all thy ways acknowledge him and he will give thee the desire. And he, sabi nito, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. Isang paraphrase version ang ginamit na napakaganda rito sa verse 6. Ano po yun? In everything you do, put God first and He will crown your effort with success. Yun po ang paraphrase version. Sa lahat daw po ng ating gagawin, sabi rito, ilagay muna nating una ang Panginoon at kokoronahan niya ng tagumpay ang ating mga pagsisikap. At iyan ang sinasabi rito. Praise God. Na nais ng Diyos na pagpalain ang trabaho mo, kapatid. Lalo na yung mga kapatid natin na kahit na sa gitna ng kanilang mga gawain, yung kanilang mga trabaho, nanonood. Kapatid, pagpapalain kayo ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Habang ikay gumagawa sa iyong trabaho, habang ikaw ay naggumagawa sa iyong tahanan, nagpupuri, nagpapasalamat ka, sinasabi ng Panginoon ngayong oras na ito sa iyo, kapatid, ikaw, ang iyong kamay ay pagpapalain ng Diyos. Ang bawat mahipo ng iyong kamay, ang bawat mga makadaupang palad ng iyong kamay ay pagpapalain ng ating Panginoon. Glory to God. Amen po ba mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Kaya naman, dito makikita po natin, hallelujah, sa Lucas Kapitulo 5, talata po ay 1 hanggang 9. Sabi po dito, mga kapatid, nangyari nga na samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan, na pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret, at nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan. Praise God. Datapwat nagsilunsad sa mga yon ang mga mamamalakaya at hinuhugasan ng kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa, at siya'y naupo at nagturo sa karamihan buwat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapwat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito'y nakahuli sila ng lubhang napakaraming isda, at nagkampupunit ang kanilang mga lambat, at kinawayan nila ang mga kasamaan sa 100 upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 200 at sila'y nagpasimulang lulubog. Datapat nang makita ni Simon Pedro ay nagpatirapa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin sapagkat ako'y taong makasalanan, o Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipanggilalas dahil sa karamihan ng mga hisdang kanilang nangahuli. Oh, hallelujah. Pinagpala ng Diyos ang kanilang trabaho bilang mangingisda. Bakit po? Kasi, mga kapatid, ipinahiram nila yung kanilang bangka. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Buong gabi nanghuli sila pero bigo silang makahuli. Ngunit binigyan sila ng Panginoon ng mga tagubilin sa pangingisda at nahuli nila ang maraming isda kaysa, praise God, sa kaya nila at kailangang humingi ng tulong sa iba. So tinulungan sila ng Panginoon na magtagumpay kung saan sila ay nabigo. Nais ng Diyos, kapatid, ngayong umaga na pagpalain tayo sa ating bokasyon.
at magdala ng paggaling sa mga lugar kung saan tayo ay nabigo sa nakaraan. Praise God! Hallelujah! Kung nawalan ka man ng trabaho sa gitna ng pandemya, kapatid, tandaan mo, pag ikaw ay nanalig, kapag ikay bumalik katulad ng isang ketonging ito, nagpatira pa, nalikluhod at sumamba sa Panginoon, pagpapalain ka niya ng trabaho. Nakita nyo? Pinagpala ng Diyos si Peter. At dahil sa pagpapalang yun, nanikluhod siya, sumamba rin siya sa Panginoon. Binuo ng Panginoon ang pagkatao ni Pedro. Wala silang nahuli sa kanilang pagpapagal sa buong magdamag. And yet, the Lord says, ihulog ninyo ang inyong lambat. Hallelujah. Ngayong umaga, kapatid, ang iyong gawain, ang iyong trabaho, ang iyong hanap buhay, ang iyong negosyo, anuman ang ginagawa ng kamay mo, sinasabi po rito ng Panginoon, kasama yan sa bubuuin ng Panginoon sa iyong buhay. Kasama yan sa ibabalik sa iyo. Ang anumang ninakaw sa atin ng kaaway, maari itong ibalik ng Diyos sa atin. I-restore niya, kapatid. Kaya huwag kang malungkot. Praise God. Ngayong umagang ito, kung ikay nawalan ng trabaho, may panibagong ibibigay na mas mainam at mas mabuti ang Panginoong Diyos sa iyo ngayong umaga. Basta't huwag ka lang makalilimot na sumamba sa Kanya, magpuri at magpasalamat at magbalik loob sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Alright, good morning kay Sister Lisa Villarico ng Doña Josepa Subdivision at sa iyong mga anak na kasama mo dyan sa iyong tahanan, ha? Ganon din isang mapagpalang umaga kay kapatid na Zenny Iliescas at Brother Ray Iliescas Jr. at sa inyong mga anak na sina Shiny at Janet. Glory to God! And good morning and good afternoon din po kay kapatid na Rosemary de la Cruz at Brother Gilbert de la Cruz. Hallelujah! At isang mapagpalang umaga rin po, ha. Sabi po ni Brother June Balasta, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust Him. Amen to that. Yan po, ha. Kinote niya yung Psalms 46 verse 1. Hallelujah. A very present help. Sa ibang translation na ginamit dyan, Brother June, a very present help in times of trouble. Laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Patirin natin si Brother Rudy Palomares na nanonood. Katabi ang kanyang may bahay na Sister Lioby Palomares ng Sukat, Paranaque. Alright, good morning din po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa at sa inyong mga anak na sina Jeremy at Alem. At sa inyo na rin pong mga apo, ha? Hallelujah! Okay, praise God. O, narinig po ninyo, ha? Bukasyonal, ha? At ang sabi nga po, di ba, ng awit, talatang 1 at 3 hanggang sa kabanatang 1, mapalad ang mga tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ng kanyang daon na may hindi nalalanta. Anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Anuman ang kanyang gawin ay giginhawa, pagpapalain. Praise the Lord our God. At anong sabi po sa Psalms 90 verse 7? At sumaamin nawa ang kagandahang loob ng Panginoong naming Diyos, at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. Pagpalain mo. Praise God. Kaya, kapatid, ngayong umaga, hallelujah, kung ikaw man ay walang pera ngayon,
At ikaw ay nagwi-window shopping lang dahil wala kang pera. Imbis na mag-window shopping ka, kapatid, mag-faith shopping ka. Faith shopping. Imbis na nagwi-window shopping. Ano yung faith shopping, pastor? Abay, pag nagpunta ka sa mall, maglibot-libot ka at patungan mo ng iyong kamay ang lahat ng magugustuhan mo. Ang tawag po diyang faith shopping. Tayong mga Kristiyano, hindi na nagwi-window shopping, nag-faith shopping na lang po tayo. Ang ginagamit natin, hindi peso, ang gagamitin natin, pananampalataya. Sabihin mo, Lord, sabi mo, bawat patungan ng aking kamay ay pagpapalain. Lord, pinapatungan ko ng kamay ang sapatos na ito sa pangalan ni Jesus. Praise God, patungan mo ng kamay mo, kapatid. Hallelujah. Maaring isipin natin, iyan ay isang bagay na kahangalan, kalokohan. Hindi po. Walang kalokohan pagdating kay Lord. Kaya nga si Sarah, natawa siya Kasi para sa kanya, isang kalokohan yung sinabi ng mensahero ng Diyos kay Abraham. Na ikaw at ang iyong asawa na si Sarah ay magkakaanak pa. Natawa ng lihim si Sarah. Sabi niya, ngayon pang laos na ang aking Panginoon at ako ay matanda na at kulubot at tuyo na. Ngayon pa kami magkakaanak. Anong sabi nung anghel ng Diyos? Bakit tumatawa si Sarah? Is there anything too hard from the Lord? Meron bagang mahirap sa Diyos? Maaring pagtawanan kayo pag nag-faith shopping kayo, huwag niyong intindihin yun, mga kapatid. Dahil tapat ang nangako sa atin. Tulad ni Sarah, na natawa siya. Para sa kanya, kalokohan yun. Maaring ngayong umagang ito, may magsasabi sa inyo, mga kalokohan niya sinasabi ng pastor ninyo. Hindi pwedeng mangyari yan, hindi totoo yan. Kapatid, ngayong umaga, nasubukan ko na doon sa powered monitor speaker. Pinatungan ko ng kamay. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Amen? Wala pa nga sabi ang aking date October pero wala pang October. Ngayon pa lang, August pa lang nakuha na natin. God is good. Amen po ba? Sister Chiki Nadia, good afternoon dyan sa iyo sa Canada at sa iyong mga kasamahan dyan kina Edison, kina Leia at sa iyong mga anak na sina Isabel at Rain at Jen. Ang isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang. Kaya yung mga walang laman ng kanilang mga pitaka, mga bag, mga passbook, mga bank account ninyo, mga kapatid, mga ATM ninyo, patungan ninyo ng inyong mga kamay, Praise God. I-lay hands po ninyo. Praise God. Yung mga palabigasan ninyo na isang takal na lang, patungan ninyo ng kamay. Huwag nyo sasabihin wala. Sabihin nyo na ubusan lang. Yan po ang tamang salita. Hindi tayo nawawalan. Tayong mga anak ng Diyos hindi nawawalan, bagamat tayo nauubusan, Praise God. Huwag nyo sasabihin kayo'y wala. Naubusan lang po, Pastor. Hallelujah. Yes, ganyan po ang dapat, mga kapatid. Ayan sabi ni Sister Zenny Iliascas, totoo, Pastor yan. Yan din ang ginagawa ko. Kita nyo, ginagawa ni Sister Zenny. Praise God. God is good indeed. Praise the Lord. Sabi ni Brother June Balasta, Praise God. Amen to that, Purihin ng Diyos. Tandaan niyo tayong mga Kristiyano, we are not crazy. We are not crazy to this world, but we are crazy for the Lord. We are not crazy for the world. We are not crazy for the world, but we are crazy for the Lord. Di bali nang maging loko-loko tayo sa Panginoon. Ang pupuntahan natin langit, kaysa naman maging loko-loko tayo sa sanlibutan, ang pupuntahan natin mental hospital. Praise God. Maloko na tayo, mabaliw na tayo kay Lord, wag lang sa word. Naintindihan po nyo yan, mga kapatid? Ayan sabi po ni Brother Pedro, pues, totoo po yan. Yan po ginawa ko sa gusto kong makuwang sa sao. Kita nyo, kotse pa yung pinatungan ng kamay ni Brother Ped, Praise God, hallelujah. Good morning sa iyo, Brother Ped, kay Sister Lori at yung mga anak na sina Angel at Jello at ganoon din sa inyong apo na si Sophia. Mas matindi yung kay Brother Ped. Kotse, sasakyan yung pinatungan ng kanyang kamay. Nakuha niya. Di ba? Praise God! Kayo lang subukan ninyong magpatong. Faith shopping! Hindi bali ng
Walang-walang laman ang mga wallet ninyo, basta't ang puso ninyo punong-puno ng pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord our God! And good morning from Tuguegarao City. Binabati natin si Brother Wilson Corpus at si Ma'am Merlin Corpus at si Honeybib Corpus na kanilang anak. Ha? Uri ng Diyos, yung pong mga rep ninyo na walang laman kundi tubig, kapatid, patungan mo ng kamay. Ilayans mo yung rep ninyo. Alam niyo, yung rep namin dito, hindi ho nawawalan ng laman, mga kapatid. Praise God. Sa katunayan nga, di na nga namin malaman kung saan namin isisiksi yung ilalaman namin dito. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ganyan kung magpagaling si Lord ng ating bukasyon, ng ating trabaho, ng ating tungkulin, ng lahat ng mayroon tayo sa ating buhay. Pagpapalain ni Lord. Yan Praise God. So, ikalima na pa yan. Ika-anim, mga kapatid. Ika-anim na nais na buuin ng Diyos sa atin yung kagalingang panlipunan. Social healing. Sabi ni Sister Lily, yes po, ito pong bago naming bahay, nilehans ko din ang pintuan. Kita ninyo? Bahay yun bagong bahay. Yung isa, kotse, yung isa, bahay. San ka pa, mga kapatid? Subukan ninyo, walang mawawala. Hindi baling pagtawanan kayo na nakikita kayong nagpapatong ng kamay. Praise God. Di baling magtawa sila. Tandaan ninyo, ang Diyos natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Ika-anim ay sinasabi rito, mga kapatid, social healing, panlipunang kagalingan. Nais ng Panginoon na pagalingin tayo sa lipunan. Nais niya tayong gamitin upang makapagdala ng paggaling sa ating lipunan at pamayanan. Ang sabi nga ng awit ni paring Butch Charbet, yung aking kumparing si Butch Charbet, yung singer, songwriter, praise God, hallelujah, na inyong mapakikinggan siya sa kanyang programa sa Super Rich Gods, si Brother Butch Charbet, Pastor Butch Charbet. Sabi niya, buhay Kristiyano ay di hallelujah lang. Praise God. Maging matyaga sa panalangin para sa lipunan. Hindi ho ang buhay Kristiyano ay hallelujah lang. Kundi sinasabi rito, mga kapatid, na tayo ay maging kasangkapan din para mapaghilom ang lipunang ating ginagalawan, na ating maibahagi ang salita ng Diyos. Hallelujah! Purihin ng Diyos, katulad po ng ginawa ni Propeta Eliseo, sa ikalawang hari, kabanatang 2, talatay 19 hanggang 22. Anong sabi nila kay Eliseo at sinabi ng mga lalaki sa bayan kay Eliseo? Tignan mo, isinasamo namin sa iyo na ang kalagayan ng bayang ito ay maligaya. Bayan, praise God. Gaya ng nakikita ng aking Panginoon, ngunit ang tubig ay masama at ang lupa ay nagpapalagas ng bunga. At kanyang sinabi, dalhan niyo ako ng isang bagong banga at sidlan ninyo ng asin at kanilang dinala sa kanya. At siya'y naparoon sa bukal ng tubig at inagisa niya ng asin. At nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, aking pinabuti ang tubig na ito, hindi na magkakaroon mula rito ng kamatayan pa o pagkalagas ng bunga. Sa gayoy bumuti ang tubig hanggang sa araw na ito, ayon sa salita ni Eliseo na kanyang sinalita. Praise God. Santiago 5:17-18, si Elias sa isang taong may pagkataong gaya rin natin ng atin. At siya'y nanalangin ng buong ningas upang wag umulan at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin at ang langit ay nagbigay ng ulan at ang lupa ay namunga ng kanyang mga bunga. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ngayong umagang ito, mga kapatid, maging bahagi tayo ng ating lipunang ginagalawan. Sa paanong paraan, Pastor? Ipanalangin natin ang ating mga pinuno, ang ating pamayanan.
bahagi tayo, praise God, ng lipunang ating ginagalawan. Hallelujah. Praise God. Dahil yan ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ha? Purihin ng Diyos na tayo ay maging kabahagi ng lipunan. Praise God, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay hindi kabilang dahil hanggang ngayon ay naririto pa rin tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Sabi nga nitong awit, pakinggan po ninyo itong awit na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Ha? Glory to God. Pakinggan ninyo sa awiting ito ni Pastor Butch Charbeto. Sabi po rito, mga kapatid. Pakinggan nyo muna ang awiting ito. Isang magandang mensahe ng awiting ito eh. Pusong ligaw, isipan ay nagagala. Wala nang dating ang tuwang kawawa. Nakalulungkot kung siya'y inyong pagmamasdan. Ngunit maraming ganito sa ating lipunan. Sisisihin ang ating pamahalaan sa ganitong kalagayan. Ngunit anong ginagawa ng simbahan? Tayo ba'y tumutulong o tagap-o na lang? Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang. Maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay tama di naman, lalo na't may gawa at di lang sa salita. Ano nang ginawa ng ating Panginoon sa mga nagdaramo? Siyang tugon sa kanilang mga pangangailangan. Abot ang kanyang tulong sa magdamag maghapon. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang. Maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay tama din laman, lalo na't may gawa, di lang sa salita. Kita ninyo, mga kapatid? Praise God! Buhay Kristiyano ay di hallelujah lang. Maging bahagi tayo ng lipunan. Tama na atin silang ipanalangin, mga kapatid. Pero kailangan ito ay may gawa. Hindi puro sa salita lang. Yan po ang nilalaman ng mensaheng ng awiting ito. Mula po kay Pastor Butch Charbet. Ha? Praise God! So, nais ng Diyos maging bahagi po tayo ng lipunan. Hindi lamang sa panalangin, kundi sa gawa. Praise God. Amen po ba, mga kapatid? Tumulong tayo sa mga nagdarahop, sa mga nangangailangan. Lalo ngayong tayo ay nasa gitna ng pandemya. Praise God. Tulungan natin yung mga kapatiran natin, lalo na yung mga nasa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Ha? Praise God, hallelujah. Lalo na ang mga lingkod ng Diyos na umaasa lamang sa gawain ng Panginoon na walang napagkukunang source of income dahil nga sa nakasaraang simbahan. Praise God, hallelujah. Yung mga manggagawa, yung mga workers natin, praise God, hallelujah. Purihin ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord. Kailan pa ba ito matatapos?
ikapito at panghuli mga kapatid, yung tinatawag na national healing. Kagalingang pambansa. Bukod sa lipunan, ito ay kagalingang pambansa, hindi lamang social, hindi lamang emotional. Praise God, hindi lamang vocational, hindi lamang physical, hindi lamang spiritual. Last, mga kapatid, sabi po ng ating kapatid Sister Neng, Pastor, tuwing nagde-devotion kami ng aking mga apo, ang dapat naming ipinalangin, ang dapat naming ipanalangin, bansa, pangulo, gobyerno, bahay, panambahan, pastor, mga workers sa church member, at uli, ang aming pamilya, ganun po kami manalangin. Glory to God. Amen to that, Sister Neng. Praise God. Hallelujah. Alright? Sabi rito, nais ng Diyos, pagalingin tayo sa buong bansa. Lalo na ngayon tayo'y nasa krisis ng pandemya. Sa buong mundo. Gusto ng Diyos magdala ng paggaling kapag ka ang bayan ng Diyos ay nagpakumbaba, nanalangin at hinangad na harapin ng Diyos at talikuran ng kanilang masasamang pamamaraan. Diringgin ng Panginoon ang ating daing at pagagalingin ang ating lupain. Ang ating mga panalangin para sa bansa ay maaring magdala ng kapayapaan at kaunlaran sa ating lipunan, sa ating lupain, sa ating bansa. Sabi ng ikalawang Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Unang Timoteo 2:1 talatay kabanatang 2 talatay 1 hanggang 3, unang-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing o manalangin. Na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Lahat ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalalagayan upang kayo'y mga buhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Bakit po? Sabi ng talatang 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Nakalulugod para sa mga anak ng Diyos na idinadalangin ang kanilang bansa na maging maayos. Praise God. I'm not talking of the world. I'm talking of our country. Every country, not the world. Kasi hindi na mapapabuti ang bansa. Ang gusto ng Diyos, yung mga taong nasa loob ng sanlibutan. Pagagalingin niya ang ating bansa. Yung pinagdadaanan nating pandemya, yung pinagdadaanan nating COVID-19. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, manalangin tayo, mamagitan tayo. Tayo, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos. Kaya ako'y namamanik sa inyo, sa inyong mga family devotion. Mga kapatid, tulad ng sinabi ni Sister Neng, ipanalangin natin ang ating bansa. Alam na natin kung ano ang karakter at ugali ng ating Pangulo. Huwag na natin tuligsain siya sa pagiging ganun niya, mga kapatid. Ang kailangan ay ipanalangin siya. Bugbugin natin si Digong. Gulpihin natin si Digong ng panalangin. Panalangin ng daing upang gumalaw at kumilos at mangusap ang Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! Lalo na ngayon, bawat iglesia, may pagkakataon tayong ilapit at idulog sa Panginoon ang nangyayari sa ating bansa. Dahil tayo ngayon ay nasa ating pong mga kanya-kanyang mga tahanan at wala rin lang tayong magagawa na para tayo lumabas, mamasyal. Ito na yung opportunity. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, samantalahin natin ang pagkakataon. Ito na yung pagkakataong sinasabi ng Diyos na pwede kang manalangin, kapatid, para sa bansa mo.
Hallelujah. Ang tungkulin natin, sabi nga, ay ipanalangin ang mga namiminuno. Ang bawat leader, sabi dito, bawat hari, bawat mga nasa nga taas na kalagayan, mga pinuno. Hallelujah. Kung gusto ninyong mabuhay ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan, ito ang nais ng Diyos. Kapatid, pagalingin ang bansang kinabibilangan mo. Ngayong umaga, yan ang ating ilalapit, yan ang ating idudulog sa Panginoon ngayong umagang ito. Tandaan ninyo, yung may ketong, nabalik siya sa kanyang bansa. Dati cast out siya. Lipunan, napabilang muli siya sa lipunan, napabilang muli siya sa kanyang pamilya, at ibinalik siya sa kanyang sariling bansa. Hallelujah. Praise God. Sabi ni Sister Eldida, tingin ko lahat naman ng Kristiyano ay nananalangin, hindi lang sa sarili natin at pamilya, kundi para sa lahat. Dahil yan ang tungkulin ng bawat mananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi natin alam, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Brother June, I may be an American citizen but still Pilipinas kong mahal. Amen to that, Brother June. Purihin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah. So ngayong umaga, mga kapatid, dito natin tinatapos ang ating buong paksa na ating natutunan na simpleng mga aralin sa himalang ginawa ng Diyos sa isang may ketong. 10 yung kanyang pinagaling, pero siyam ang hindi bumalik, iisa ang nagbalik para gawing buo ng ating Panginoon. Kapatid, kung paanong binuo ng Panginoon ang taong ito, na sinabi ng Panginoon, thy faith had made thee whole. Kung paanong binuo ng Panginoon yung babaeng inaagasan, na sa loob ng 12 taon, siya ay inaagasan. Sinabi ng Panginoon, thy faith had made thee whole. Praise God. Gayon din ang sinasabi sa iyo ng Panginoong Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kapatid, ngayong umaga, ang gusto ng Diyos, mabuo ang pagkatao natin. Hindi niya nais na gumaling lang tayo sa ating mga karamdaman. Hindi lamang nais lang tayo gumaling sa ating mga pinansyal na pangangailangan, kundi buong buo. Pati relasyon natin, bubuuin ng Diyos. Hallelujah. Ngayong umaga, kapatid, sino ka man sa mga sandaling ito, kung ikaw ay pinagpala at lubos na nananalig na kayang buuin ng Diyos ang iyong pagkatao, sa umagang ito, manalig ka, sumampalataya ka. Ang Diyos ay kikilos at gagalaw sa iyo sa mga oras na ito. Hallelujah. Purihin ang Diyos, dadako na po tayo sa ating pong mga kahilingan. Glory to God. Ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya. Kung ikaw ay lalapit. Alright, sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid, ang mga boss at amo po ni Sister Apple Magana na sina Bill and Nancy. Sama rin natin para patuloy na mangusap ang Diyos sa buhay niya si Michael Hartsack, Prisha and Earl Hartsack, June Balasan, Annalisa de Los Reyes na maging smooth at maging success ang kanilang upcoming wedding sa year 2022. Sama rin natin sa panalangin yung ating kapatid na si Brother James Timothy Magana, nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, anak po ni Sister Apple Pinsan Magana. Happy birthday, James! At Castillo family, sama rin natin sa panalangin Princess Marquez, Vincent M. Magana, Lydia Enrique Magana,
Frances Painsan and family, John and Apple Magana and family, Mami Carmelita Hartsack, Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky Garcia, Marilyn and Wilson Corpus, Stella Pugal and family, Wilmer J. Corpus of Germany, Ignacio family, Marilyn Estonacto Foster, Israel and Marilu Quinto and family, and Rosemary and Gilbert De La Cruz and family, JR and Diana Calicdan and family, Edison and Chiqui Nadia Zobre Peña and family, Leo and Marian Santos and family. Sama rin natin sa panalangin si kapatid na Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena Navardo family, at praise God, sama rin natin si Nanay Leti na medyo mataas ngayon ang kanyang BP ha. Praise God. Dalena Navardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, June Soribio and family, Marlene and Mario Soribio and family, May and Marvin Soribio and family. Praise God. Emil Dalipe and family, Elmer, Marivic and JP Dalipe, Mary Grace Sumido Enriquez and family, Maria Cyril Pormalejo, at itong ating mga kapatid, nanganak na pala si Pormalejo. Sama natin sa panalangin si Rayana De Los Reyes, Rosel Domingo at Rachel Painsan Robles na sila po ay magsilang din ng maayos at makaraos ng ligtas ha. Ella Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, Remy Rupino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda, Angela Arian and Rodel Costales, Rowena, Morgan Connor and Ret Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Legion Puentes, Romelito Valdez, praise God, healing po for COVID ang family ni Jimmy Cañazares ha, praise God. At prayer po, pagpapasalamat sa karagdagang taon na ipinagkaloob niya sa akin sa araw na happy birthday din po kay Sister Liobi Palomares ha, praise God. Sama rin natin si Brother Archie sa panalangin ng kanyang patuloy na kagalingan at kalakasan ang fast recovery ni Brother Archie de Guzman ha, praise God. Sama rin natin Lourdes Tan, Bimbi Soribio at Ma'am Guadalupe Labis and family, sa Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kala and Sister Lilibet and Ray Ramirez and family ng Montreal, Canada, Epremia and Gerson Abiacone and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Ronnie Atendido, Nanay Leti, Nanay Esther and Nanay Lourdes. At gayon din, i-bless ni Lord si Shelo Martinez na maging regular ang kanyang menstruation, heal her allergy, bless her in her job, pagmumotor, heal the sinusitis, boil and migraine of Justin Cañazares, bless Justin in her work, heal the mental condition of Rainiel Mark Maco, make him productive, heal all the sickness of Edward and Isabel Cañazares, bless Cielo Martinez, praise God, hallelujah, purihin ang Diyos, glory to God. At ganun din po, bless Cielo Martinez to be able to overcome all her problem, bless the relationship of Patricia Gedang and Mark Macob, bless the relationship of Russell Riot and Cielo Martinez, bless the business of Mark Macob, the MCB Coffee Shop, Dropshot Burger ni LA, at ilayo sa kapamakan at tuksosin ng Mark Macob at Russell Riot, healing of mental condition ni Cielo ha, praise God. At ipag-pray din po natin na magbalik loob si Russell Tapulaw na magbalik loob kay Lord ha, praise God. Purihin ang Diyos na buhay, purihin ang kanyang dakilang pangalan, si KCD na Del Prado na baba ako mga kapatid. Ayan, successful na uli, nagbalik uli ako, okay. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa pangakong iyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita na sa amin nagbibigay katiyakan na ang bawat isa sa amin ay gagawin mong buo, Panginoon Diyos. Salamat sapagkat sa oras na ito, ikaw ang Diyos na gumagalaw at kumikilos. Sa buhay ng bawat may pangangailangan, Ama, ang wika mo, O Diyos, na ikaw ang aming great healer, great provider. Kaya ngayong umagang ito, inaangkin namin ang iyong kagalingan. Ang paglapat mo ng himala sa aking mga kapatid sa mga pangalang binanggit ko sa kahilingang ito. Lord, maging yung mga sintomas ng COVID-19 right now, sinasaway po namin ito sa pangalan ni Jesus. Inaangkin po namin ang kaganapan ng kagalingan ng lahat ng aking mga kapatid. Yung mga tinamaan ng COVID-19, ibangon po ninyo sila, Panginoon Diyos. Maging yung aming mga kapatid na dumadaan sa laban nila sa cancer, sa bawat bahagi ng kanilang mga katawan, anumang cancer ito, sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Ilapat ninyo ang dakilang himala sa buhay nila, Panginoon Diyos. Hindi lamang physically but also spiritually, O God. Maalis ang lahat ng balakid na dadlang sa kanilang tuluyang paggaling, Panginoon Diyos. Gayon din yung may mga suliranin sa puso, sa kidney problem, katulad po ni Sister Becky, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, yung may mga
sakit sa puso, humihina, lumalaki, may butas, at maging yung may mga suliranin sa kanilang mga nerves, arthritis, gout, o anumang uri ng mga pagbara sa kanilang mga ugat. Right now, in Jesus' name, we declare total healing and deliverance right now. Salamat po, O Diyos. Sa kagalingan, ngayong umagang ito na tinanggap ng aking mga kapatid, Lord, pagpalain mo ang kanilang mga kamay, ang lahat ng gagawin at mahihipo ng kanilang mga kamay sa mga oras na ito, sapagkat yan ang pangako mo, hindi lamang kami physically but also, Lord, vocationally, Panginoon Diyos. Right now, in the name of Jesus, pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga passbook, ang kanilang mga bank account, mga nakahipot, nakahawak ang kanilang mga kamay sa bawat bagay, bawat bahagi ng kanilang mga katawan. Ngayong umagang ito, nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos. Dakila at makapangyarihan ka. Patuloy kong idinadalangin ang aking mga kapatid na mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan, si James, Sister Lioby, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po sila ng marami pang taon, marami pang kaarawan sa kanilang buhay na punong-puno ng kalusugan at kalakasan, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na may akda ng aming buhay. Nagpapasalamat, kinikilala ka namin na sa iyo nagmula ang aming buhay. Kaya yung mga kapatid ko na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, patuloy mo po silang samahan sa araw na ito, na ipagdiwang nila ang kanilang kaarawan kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na paghipo mo sa aming Pangulo. Patuloy kang mangusap sa kanya sa bawat namumuno sa aming bansa, mula po sa pinakamataas na tungkulin hanggang sa may pinakamababang tungkuling ginagampanan sa aming bansa. Hilumin at pagalingin mo ang sakit ng aming bansa ngayong umagang ito. Sama-sama po namin itinatas, hindi lamang para sa aming bansa, kundi sa iba't ibang bansa na tinamaan ng COVID-19, Panginoon Diyos, ng pandemya at krisis na ito. Sila man ay aming idinudulog sa iyo, Panginoon Diyos. Hipuin mo ang kanilang mga puso na magbalik loob sa iyo, Panginoon, tulad ng ginawa po ni Jehoshaphat, Panginoon. Nanawagan siya ng panalangin at ayuno para sa kanilang bansa. Gayon din po sana, Panginoon, ang maging kaisipan ng bawat leader ng bansa, na manawagan, na manalangin at mag-ayuno, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa araw na ito, sapagkat binigyan niyo po kami ng katiyakan na kami po ay tatanggap ng pagpapala at biyaya at kabutihan mula sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng kagalingan para po kay Kit ngayong umagang ito, Panginoon, sa kanyang eardrum, Panginoon Diyos. Ayusin at buuin mo muli, Panginoon, ang kanyang eardrum, Panginoon Diyos. Salamat sa mga gabay at proteksyon sa araw-araw at biyayang nagmumula sa iyo, sabi po ni Brother Luisito, Panginoon Diyos. Ingatan po ninyo ang aking may bahay na patuloy na araw-araw ay pumapasok sa trabaho. Ilayo niyo po siya sa kapamakan at mga panganib sa bawat pagmamaneho niya, Panginoon. Makarating at makauwi siya palagi ng ligtas. Salamat po. Pagpalain ninyo ang mga trabaho, mga negosyo, Panginoon Diyos, sapagkat yan ang pangako mo, that you will also heal our vocational, Panginoon Diyos. Our vocation, Panginoon. Yung mga ginagawa ng aming mga kamay. Kaya itong mga negosyong ito, itinitiwala ko sa iyong makapangyarihang kamay. Lord, na ikaw ang Diyos na magpapala nito. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga sapagkat kami ay nagtagumpay. Lord, ngayong umagang ito, ibinabalik namin sa iyo ng maingat ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Good morning po kay Sister Elena de los Santos ng San Nicolas Bacoor, Cavite. Praise God, hallelujah. At sa iyong mga anak at sa iyong asawa, isang mapagpalang. Pero bago po tayo magpalang, handugan muna natin ang awiting happy birthday ang mga celebrant natin ngayong araw na ito. Para sa inyo po ito kay Brother James at Sister Lioby. Happy birthday!
maraming salamat din po Sister Marlene Soribio and Sister Zenny Iliascas. Thank you rin po Sister Eldida and Brother June Barasa. Likewise, Sister Apple and Sister Zelly and Sister Annalisa. Alright, happy na birthday pa, pinagpalang kaarawan sa lahat ng ating mga kapatid. Praise the Lord our God! Okay, bukas po, antabayanan po ninyo ang ating pong programang Awit, Panalangin, Pasasalamat, Saturday edition ng Sa Diyos Walang Imposible programa. Samahan po ninyo akong muli para handugan ang awitin ng ating Panginoon Diyos upang siya'y pasalamatan sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin sa mga nagdaang araw mula Lunes hanggang araw po ng Sabado. Praise God, hallelujah. So yan po ang ating pong programa, ang ating Saturday edition ng ating pong programang Awit, Panalangin at Pasasalamat para sa Diyos na buhay. Alright, maraming salamat din po kay kapatid na Alice Dacer Dorano. Pagpalain kayo sa inyong buhay, kapatid na Luisito Miki Yabas at kay Ate Eloy Labis Miki Yabas. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At kung kayo'y patuloy na pinagpala ng programang ito at nais po ninyong tumulong at sumuporta sa gawain ng Panginoon at gayon din sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos, hallelujah, pwede po ninyong ipadala ang inyong mga kalooban-dog at love gift, praise God, para po sa inyo pong kalaman ng ating pong GCash account ay naka-pin comment po. Ayan po, 0920-436-9922. Diyan po ninyo pwedeng ipadala ang inyong mga handog at kaloob para po sa gawain ng Panginoong Diyos. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Okay, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Apuan, nawawala na naman ako mga kapatid, ha. Purihin ang Diyos. Kaya magpapaalam na po ako sa inyo mga kapatid, ha. Praise the Lord, apuan, Brother Lloyd Nebres, sa pangunguna po ng ating Panginoon sa Kristo, sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe, itong yung lingkod, Pastor Manny Aidalena, at sa kapwa ko lingkod, Pastor Tony Rodeo, na pakikinggan ninyo mula Lunes hanggang at araw ng Huwebes. Praise God. Ako po ay napapakinggan ninyo tuwing araw po ng Martes hanggang araw po ng Linggo. Hallelujah! Ay nagiiwan sa inyo ng mga salita na wag po tayong mag-atubili at magdadalawang isip na lumapit palagi sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan ang awat tabag sa panahong kailangan natin ito. Manatili tayo sa kaligtasan ng ating Panginoon Diyos at sa kanyang pag-ibig ay magari sa atin at ang walang hanggang pakikisama at pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu upang tayo ay pagarian ng kanyang kapayapaan. Praise God! Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. Hallelujah! Bye-bye! Good day everyone! Pagpalain ng Diyos ang inyong buong maghapon. Samahan kayo ni God. At bukas, sama-sama tayong muli para magpasalamat. Alright, likewise, thank you rin po kay Sister Rosemary De La Cruz. Salamat din po Sister Marilu. And kay Pastor Tony Rodeo ng Valenzuela City. At kayo na sa iyong may bahay na Sister Rose. At sa dalawa mong anak, Pastor.